Hindi lang tayo matakot at malungkot. Pero kung totoo lang, talagang tumanggap kay Kristo, we know that we have hope that we will see them again. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, nabuhay si Kristo muli, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. Babalik ng Panginoon yung mga namatay na. Kasi yung mga namatay na nakakilala sa Panginoon, nasaan sila ngayon? Nasa libingan o nasa langit? Nasa langit kasama ng Panginoon. Ano yung ando doon? Katawan, spirito at kaluluwa, or katawan, o kaya spirito at kaluluwa laang? Spirito at kaluluwa lamang. But eventually, bakit isasama ng Panginoon sila? Kasi yung katawan nila, babaguhin din ng Panginoon. Pastor, paano yung kinain ng pating? Nagkahiwalay-hiwalay na yung katawan niya. Is there anything impossible with the Lord? Wala. Kaya kung minsan yung iba ay sinusunog o kaya kinikrimi, ano ba yung kanyang instruction para siya ilibing? Isasaboy yung kanyang alikabok sa forest o kaya sa dagat. Paano yun? Kinain na ng mga isdang maliliit na kinain na rin natin. Kaya pala mataba yung tilapia na kinain natin noong 1 linggo. Hindi nyo alam yung tilapia na galing nyo sa Bataan, sa may ang Tagaytay, lakko. Ha? Meron tayong informer na nasaan na si ano, nawawala si ano, tagal na namin hanap na, pinakain na sa isda. Andun na, nasa tiyan mo na, kaya ang tataba ng mga isda roon. Pero pag kinain naman ng isda yun, ay okay pa rin naman. So, anyway, tignan natin yung second slide dito kasi hahaba tayo kung ako'y magbibigay ng maraming kwento rito Verse 15, I tell you this directly from the Lord. We who are still living when the Lord returns will not meet Him ahead of those who have died. Yung word na ito, yung phrase na ito, will not meet Him ahead of those who have not died. In other words, hindi tayo mauuna. Susunod lang tayo sa mga mauuna. Sino yung mauuna? Verse 16, for the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout. Ano yung shout na yun? Hindi ko alam. With the voice of the archangel, ano yung voice na yun? Hindi ko rin alam. With the trumpet call of God, tinanong ko si Pastor BJ, ano yung trumpet call of God na yun? Yung, may word doon shofar. Yung horn. Ang tunog ng horn ay, tutututut. Hindi yun ganun ganun ang tunog niya. Talagang call for the coming of the Lord. So, pag narinig nyo na yun, paano mo maririnig yun? Hindi ko rin alam. First, the believers who have died will rise from their graves. Sino yung mauna mabubuhay muli? Yung mga believers na namatay na. Kaya kung ang mahal mo sa buhay ay believer na namatay na, sila yung unang mabubuhay muli. Kailan ka susunod? Ay, yung kanina, yung first part natin kanina, hindi tayo mauuna sa kanila. Susunod lang tayo sa kanila. Ano ho? Then, verse 17, then together with them, kasama na tayo, we who are still alive and remain on earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Saan tayo magmi-meeting? Sa clouds, hindi sa lupa. Mamaya may mababasa tayo, bababa ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa na kasama niya lahat ng mananampalataya. Pero dito, hindi niya kasama yung mananampalataya. Imi-meet natin siya doon sa air. Then we will be with the Lord forever. Yun yung rapture. So encourage each other with these words. Ano yung purpose niya? Bakit sinabi niya ito? To encourage one another. Hindi para matakot, kundi ma-encourage tayo. Dumadaan tayo sa mga pagsubok, encourage tayo ng Panginoon kasi nga ay, hayaan mo matatapos din yan. Meron tayong mga pagdurusa, huwag ka matakot, huwag ka mag-alilangan. Matatapos din lahat yan. May sakit ka, huwag ka mag-alala. Temporary lang yan. Babaguhin ng Panginoon yung ating katawan. Ano ho? Kaya nga ay pagdating ng Panginoon, ay nako, hindi na kailangan ng gamot, hindi na kailangan ng doktor, hindi na kailangan ng hospital, hindi na kailangan ng HMO, hindi na kailangan ng laboratory. Wipe out lahat yan.
at bago na yung buhay natin. Kasi yung katawan nating lupa, wala na babaguhin ng Panginoon. Now, let's continue sa 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 58. Magdadugtong ito, bagamat sa ibang verse, pero binigay niya dito yung pinakamas macro, yung mas makikita natin. Ano yung mangyayari? But let me reveal to you a wonderful secret. Yung secret na yan is word is mystery. Sikreto, pero nire-reveal na niya sa atin, binabanggit na niya sa atin. Pero sa hindi mananampalataya, wala silang pakialam doon. We will not die. We will not all die, but we will all be transformed. Babaguhin yung katawan natin. It will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. Yung description ng blink of an eye, ganyan, bilis. Parang shutter ng camera. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever, and we who are living will also be transformed. Yung mga namatay muna, tapos tayo ang susunod after that. Then verse 53. For our dying bodies must be transformed. Yung dying bodies ito, mga may sakit, ang dami-dami mga nararamdaman, will be transformed into bodies that will never die. Praise God for that. Our mortal bodies must be transformed into mortal bodies. Yung katawan na hindi na namamatay, hindi na naaagdas, wala nang kasakitan, perfect body na. You know how old that body probably will be? Ito ay, ipipresume ko lang, 30 years old. No? So, Kuya Boying, may pag-asa tayong maging 30 years old ulit. No? Pagdating sa rapture, Kuya Nestor, wala nang sakit-sakit, Sinasabi ko rin yan sa sarili ko. Si Ate Bingma, kaya nandoon ka, pagpasensya niya, kuminsan nakashade siya kasi nga po ay tumataas yung kanyang blood pressure. Isa yun sa mga sanhi ng pagiging laman. Hindi perfect ang katawan. Then when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, meron ako nilampasan dyan, verse 55, the saying that death is swallowed up in victory. What is death? Victory, yung pong law of God. And then verse 57, thanks be to God who gave us the victory through Jesus Christ. Then verse 58, tuloy natin. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. Yung word na ito, be strong and immovable, maging matatag tayo. Huwag tayong magpatumpik-tumpik. Huwag tayong maging lukewarm. Bakit? Maging masigla tayo. Bakit? For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Kaya kung minsan nakala natin sa pagsaserve natin sa Panginoon, walang nangyayari. Yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, kala mo walang nangyayari. Hindi useless yan. Useful yan. I was encouraged with this verse kasi nga personally po, sometimes I get lonely. I'll use that word. In fact, yung word na ginamit ko dito, mas grabe. Gamitin ko na lang yun. Nalulungkot ako. Sapagkat pagkatapos mo mag-serve, pagkatapos mo mag-mentor, pagkatapos mo magturo, pagkatapos mo mag-encourage para lumago ang mga mananampalataya sa Panginoon, ano ang kalabasan? Sakto lang. Diba? Pupunta sa church kung convenient, parang, where is the commitment? Nasaan yung init? At madalas umiiyak ako sa Panginoon, Lord, let me read the word that I placed here. I get frustrated and discouraged. To the point na kuminsan sinasabi ko na, Lord, worth it pa ba yung pagsaserve namin sa inyo? May say pa ba yung pagsaserve namin sa inyo? Pwede bang bitawan ko na yung church kasi nga ay wala naman nangyayari sa tagal ng panahon ng pagsaserve namin na hindi namin alam. 10% lang talaga yung lumalago. And we praise God for the 10%. Alam nyo, this verse encouraged me to keep on going on. And I pray that you too will be encouraged with this verse. And we will focus on the 10%. Focus kami sa 10%.
May mga pangarap tayo para sa Christian Bible Church. Kung mangyayari yun, praise God for that. But nevertheless, I pray that the Lord will find us faithful in serving Him. Hindi yung dami, hindi yung resulta, hindi yung init ng mga tao, kung hindi. Wala naman nakalagay sa Bible, we will be judged according to our fruits eh. Hindi eh. We will be judged according to our faithfulness. So yun yung rapture. Ano ho? Yun yung rapture. Now, secondly, the judgment seat of Christ. Ano ba itong judgment seat of Christ? Anak, isang slide pa nga, pauna pa. Yung judgment Christ, hindi. Hindi bali na lang. Sorry mukhang tinanggal ko yun eh. So the judgment seat of Christ, ang tawag dito is Bema Judgment or Bema Seat of Christ. The Bema Seat of Christ, according to Renner Ministry, is an official place where judgments and rewards were rendered to those who stood before an official judge. Paul used this word to warn us that a time will come when each of us will stand before Christ, answer for what we have done, and be rewarded or not rewarded accordingly. Now, siguro pwede kong tinanggal yung word na judgment na ito, no? Kasi yung judgment, huhukuman ka. Pero yung judgment na ito, it is not kung pupunta ka sa langit o hindi. Kasi lahat ng tatayo dito sa judgment seat na ito, yung Bema Judgment Seat, lahat mananampalataya. Walang haharap dyan na hindi mananampalataya kasi ang ibibigay sa iyo, reward. So the books will be open and everything will be made known, including the motives of men's heart. So ito po ay reward sa atin. Ano ho? Hindi ito judgment. Pupunta ka ba sa langit o hindi? Kung minsan may mga kamalian sa ating mga... Nung naghahanap ako ng illustration, may mga mali kasi nga yung isa judgment seat of Christ pero hinuhukuman siya kung pupunta siya sa langit o hindi. Hindi po eh. Reward ang ibibigay sa atin ng Panginoon dito. So let's go on doon sa slide number 19 natin. Ito sa 1 Corinthians chapter 4, so do not make judgment about anyone ahead of time before the Lord returns. Bakit? For He will bring our darkest secret to light and will reveal our private motives. Then God will give to each one whatever praise is due. Sino? Yung mga mananampalataya. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all stand. We, kasama si Paul, kasama si Peter, kasama lahat ng mga disciples ni Kristo, we stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Lahat tayo haharap sa Panginoon. And yung isang slide pa natin na napakaganda dito, emphatically, yes, each of us will give a personal account to God. Ito yung pinakamagandang picture ng Bema Judgment Seat. Bibigyan tayo ng crown ng Panginoon in accordance on how we served and lived for the Lord. Kasi hindi ka naman darating dyan kung hindi mo tinanggap si Kristo eh. So it's a crown na ibibigay sa atin. At pagkatapos po yun, yung crown na yun ay ibabalik natin sa Panginoon. We will be rewarded. We will be given crowns. I observe si Ate Mabel. Several days bago yung graduation niya, excited na siya. Pa-beauty pa siya, no? Graduation day, no? Lahat ng mga nag-graduate, gumising siya, graduation ko pala mamayang gabi. Hindi bago dumating doon, excited sila, hindi ba? Emotional sila pag, ano ba yung tugtog ng graduation? Paglakad nila na nakatoga pala ganyan, iyak-iyak sila, ay salamat Lord, nakagraduate ako kahit na school bukol ako. Pagtanggap nila yung diploma nila, yung iba nga, yung high school, hindi diploma eh. Walang certificate eh. Papel lang. Kasi magki-clearance ka pa, magbabayad ka pa. Kung hindi ka nakabayad, hindi mo makukuha yung diploma mo. Yung mga high school, elementary, ganun eh. College, ibinibigay na. Masteral, ibinibigay na. Yung kanilang portion, it's part of masteral yon, hindi college yon. So, yung graduation, excited na excited ka. What more if you have an honor? Diba?
Yung pamangkin ng isang kasama natin dito, anak ng isang kasama natin sa Grace Bible Church, nag-graduate sa UP, summa cum laude. Pinakamataas. Bago pa siya mag-graduate, pinuposa ng magulang niya. Yung anak ko, graduate, summa cum laude. Kahapon, nag-graduate sila, summa cum laude. Ano ang feeling ng isang magulang? Ano ang feeling ng isang gagraduate na summa cum laude? Sakto lang? Excited? Nothing yun. Alam niyo yung description na hinahanap ko dito? Dahil may honor siya, may medal siya, may award siya. He is overwhelmed. Hindi mo ma-describe ang feeling niya. Another, super grateful, super honored. Meron pang isa English, undescribable ang kanyang feeling dahil talagang wow na wow. Kaya pagpunta natin sa langit, when we will be given a crown by the Lord, sakto lang? Hindi po. It's wow na wow. It's overwhelming. It's undescribable. Kasi ibabalik natin sa Panginoon. Ibabalik natin sa Panginoon. Pagkatapos po nun, meron yung second coming. Pero bago tayo pumunta sa second coming, anak, pwede natin balikan yung schematic diagram. Yan, schematic diagram. Rapture, pagkatapos ng rapture, hindi ko alam kung bakit nilagay dito ng author nito, the Middle East Treaty sign. Alam niyo kung bakit? Pag nawala yung maraming Christians, gulo ang mangyayari. So magtatanong na sa yung mga Christians, saan yung mga kaaway natin? Tapos magkakagulo sa libutan. Para wag tayo magkagulo, peace treaty tayo. Pirma tayo para walang gulo masyado. Kasi nga, pati yung mga war o yung mga weapons of mass destruction, yung atomic bomb, may nabasa ako, hindi gagamitin yan against Israel. Alam niyo kung bakit? Ang habol nila sa Israel, natural resources. Oil. Pag binomba mo yung Israel, saan pa yung natural resources? Wala na. Kaya ipipreserve nila yon, hindi sila gagamit ng nuclear weapon against Israel. Dahil they will preserve. Mamaya pupuntaan natin. Pagkatapos ng rapture, dito na tayo ngayon sa Bema Judgment Seat of Christ. Sa Judgment Seat of Christ, re-reward tayo ng Panginoon samantalang ang sanlibutan nagdudusa dito. Actually, ito yung gusto kong simulan kanina. Madalas, nagfo-focus tayo rito. Ay, gusto ko malaman yung 7-year tribulation. Anong mangyayari? Kailangan natin malaman for our information. Pero mga kapatid, huwag tayo matakot dito. Kasi hindi ka kasama dyan kung Kristiyano ka talaga. Dito ka kasama. Yan. Kaya mag-focus tayo dito sa rapture of the church. Huwag tayo magpatumpik-tumpik kasi pag dumating ang Panginoon, pagdating natin sa Bema Judgment Seat, ay sana may crown ako, sana may crown ako. O si Juan de la Cruz, o nasa langit, o praise God. Sige, punta ka na doon. Wala akong crown. Magtatanong ka ngayon, ba't wala akong crown? Nag-a-attend ka ba ng church? Paminsan-minsan po. O, cross out na yon. Ang daming mga questions, 5 crowns lang naman na ibibigay sa atin. Pag hindi ka pumasa doon, ay wala akong crown. Bakit kaya? Kasi hindi mo ginawa yung tungkulin mo bilang isang Kristiyano. Okay? Siguro one of these days we're going to talk about the crowns na yon. Pagkatapos po nung Bema Judgment Seat, the second coming of Christ. Remember, yung second coming of Christ, kumisan dalawa yung focus niya, yung rapture of the church, tapos yung coming down of Christ. Sa ibang mga tao, ito lang yung tinitignan nila. But 2 points yan. Mamaya meron tayong babasahing verse na ang linaw-linaw. Etong points na ito, rapture, yung pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay, tapos yung rapture, pagkatapos bababa si Kristo, pagkatapos yung millennium kingdom, tapos pati yung new heaven, makikita natin sa mga 3 verses yun na makikita natin. Now, the second coming of Christ, Revelation chapter 9, verses 19 to 21. Then I saw the beast, balik tayo sa Revelation, and I saw the beast and the kings of the world, and their armies gathered together to fight against the one sitting on the horse and his army. Sino yung one sitting on the horse? White horse ito. Sino siya? Si Jesus Christ. Sino yung lalaban sa kanya? The beast. Ito yung beast na ito ay yung the Antichrist and his false prophet. The kings of the world and their armies gathered together.
Alam niyo ang gagawin nila? They will cross the Euphrates River. What countries are on the top of the Euphrates River? China, Russia, Iran. Yun yung magkukross. Yung Euphrates River kasi nasa taas, nasa northern part ng Israel. Yun yung tatawid doon. Ano mangyayari doon sa NATO, National North Atlantic Treaty Organization, yung mga European countries, hindi sila makikialam. Ano mangyayari sa US, hindi makikialam. They would side with Israel. So, ang gagawin nila, they will fight against the one sitting on the horse and his army. Sino yun? They will fight against Jesus Christ. Sobra naman sila. Bakit lalabanan nila ang Diyos? Hindi nila alam yun eh. Galit sila sa Kanya. Remember last year may lumabas? May Bible na ginawa sa China against Christ. Verse 20, and the beast was captured, ito na yung Antichrist, and with him the false prophet, who did mighty miracles on behalf of the Christ. We will not focus on that, pero dadaan na lang natin. Ano ho? Then, susunod na mga pangyayari dyan, saan na ba tayo? The bodies, miracles that deceived all who had accepted the mark of the beast and who worshipped his statue. Ano yung mark of the beast na yun? 666. Kaya kung may magpapatatak, libreng tatak, bibigyan namin kayo ng ayuda. Magpatatak lang kayo ng 666, huwag kayo maniwala kasi nungalingan yon. Pandaraya yon. Pastor, sobra naman sila, galing nila magsinungaling, ano nga gawa ng demonyo? Siya yung tatay ng kasinungalingan. Kaya lahat ng sinungaling ay sumasamba sa dyablo. Ang Kristiyano sinungaling ba? Ganda ng sagot, minsan. Ano gagawin palang sinungaling minsan? Hingi lang tawad sa Panginoon. Thank you sa honest answer, ano? Pero totoo yun, kung minsan nagkakasala yung mga Kristiyano, maganda nito, pwede tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi tayo naman ay binayaran na ni Kristo ng kanyang dugo sa Kalbaryo. So their entire army, ito na yung verse 21 na nag-skip tayo, both the beast and his false prophet were thrown alive into the fiery lake of the burning sulfur. Saan sila tatapon? Ang tawag doon, lake of fire. Mamaya babalikan natin. Their entire army was killed by the sharp sword that came from the mouth of the one riding on the white horse. Akala ko, Pastor, hindi sila gagamit ng atomic weapon. Hindi atomic weapon, may bagong weapon ngayon. Laser. Ha? Ginagamit na nila yan. Di ba yung pinapasabog din nila yung mga bomba ng mga Iranian sa taas? Hindi na Iron Dome. Kasi yung Iron Dome, pag hinahabol niya yung missile. Ito wala kang nakikita eh. Bakit? Laser. Sasabog na lang doon sa kalawakan. Meron nga ako nakitang missile na doon sa video sa YouTube. Pagsabog sa taas, parang fireworks, talagang bilog. Sabi ko, grabe yung kanyang shockwave. Kung yun ay sumabog sa lupa, ang lakas ng shockwave. Yung mga tao mamamatay sa shockwave. Ano yung shockwave? Yung lakas ng parang yung hangin mismo, dudurugin yung katawan mo. Sa alapaap, sumabog, pinasabog ng anti-missiles ng Israel. So, manggagaling sa bibig ng Panginoon. Remember, is there anything impossible with the Lord? Wala. And the vultures all gorge themselves in the dead bodies. Saan mangyayari ito? Saan mangyayari ito? Tignan natin doon sa Revelation chapter 17. Together they will go to war against the Lamb, but the Lamb will defeat them because he is Lord of all lords and King of all kings. And he's called and chosen and faithful ones will be with him. Tingnan niyo itong picture na ito. Sino yung kasama nung nakasakay doon sa white horse na yon? He's called,
yung mga tinawag niya, yung mga naglilingkod sa Panginoon. His chosen, yung mga mananampalataya, and the faithful ones, yung mga nagtatapat sa Kanya, kasama niyang bababa sa langit. Yung una kanina sa rapture, kasama niya bababa sa langit or sasalubungin siya sa langit? Sasalubungin, iba yun eh. Ito, kasama na niya. Lalabanan na niya ngayon lahat ng mga kampon ni Satan. Saan mangyayari yon? Mag-skip ako ng konti ito. Valley of Megiddo sa Hebrew. Sa English ay the Armageddon, the Valley of Armageddon. Ito po ay nasa taas ng Israel, nasa bandang Lebanon area. Napakalawak niyan. Alam niyo description sa Revelation, mapupuno yan ng katawan at tataas yung dugo hanggang sa saddle ng kabayo. Gaano kataas yung kabayo? 6 feet, 7 feet. Tataas yung dugo dito sa area na yan. At lahat ng tao na lalaban sa Panginoon, mamamatay. Okay? Now, ituloy natin. Balik tayo doon sa ating illustration kanina. So, yung second coming ni Christ, bababa na siya, kasama na yung mga Christians at saka yung mga anghel, tapos dito na ngayon ang the Battle of Armageddon. Kasi kakalabanin, lahat ng mga tao dito na talagang galit sa Panginoon, mag-iipon-ipon lahat sila doon sa Armageddon, kakalabanin ng Panginoon, mamamatay sila lahat. Pagkatapos noon, ay bakit sila papatayin? Establish na ng Panginoon yung millennial kingdom niya. Christ will reign for 1,000 year. Gaano katagal yung 1,000 year? Meron na ba tayo itong 100 taon? Wala pa naman. The most is 77, 78 years old. Gaano katagal yung 78 years old? Ang tagal nun. Gaano katagal yung 1,000 year? Ang tagal nun. Sinong papasok dito? Lahat ng galing sa langit, lahat ng anghel papasok dito. At pagkatapos, meron din mga buhay na mga Hudyo na hindi mamamatay dahil nagtago sila, napapasok din sa millennial kingdom. Ito yung tanong. Pastor, saan mangyayari sa millennial kingdom? Spiritual world ba yan? Spiritual world and physical world. So yung mga buhay na tao na papasok dito sa millennial kingdom, anong gagawin nila? Magkikilitian na lang sila? Magkikwentuhan na lang sila? 100 taon yun ha? 1,000 taon yun. 1,000 taon yun. Magpo-procreate muli. Dadami na naman sila. Now, hindi lahat ng tao na buhay nung time na yon ay nagtitiwala pa rin sa Panginoon. Kaya naman, magkakaroon ng Great White Throne Judgment at sila ay huhukuman ng Panginoon. Christians lang ang madjudge ng Panginoon dito. Reward yung Great White Throne Judgment, bubuksan yung libro, the Book of Life, at hahanapin yung pangalan ni Juan de la Cruz. Kung wala yung pangalan ni Juan de la Cruz, saan siya pupunta? Doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya ngayon dito pa lamang, ang demonyo ay itatapon na doon sa dagat-dagatang apoy. So sino yung kanilang namumuno dito sa area na yan? Ay may manglilin lang na naman sa kanila. May manglilin lang na naman sila sa kanila. Now, nais ko pong basahin natin yung 1 Corinthians chapter 15 verses 23 to 26. Nababasa ko na ito noon, pero nung sa devotion namin ni Ate B the other day, kahapon actually, nadaanan namin ito, sabi ko, uy, hindi ko nakita itong verse na ito dati kasi ang gamit namin ngayon na devotion book, Bible namin, ay ESV. Ang dati namin ginagamit, New American Standard. Nung binasa ko, ang linaw sa ESV. Nung binasa ko sa Ang Salita ng Diyos, mas malinaw. Tignan natin. Ngunit may kanya-kanyang takdang panahon sa muling pagkabuhay. Kasi yung chapter 15 talks about the resurrection of Jesus Christ. May mga nagsasabing wala naman resurrection eh. Kung walang resurrection, ano nangyari kay Christ? Ano mangyayari sa atin? So dito ngayon sinasabi niya, may kanya-kanyang takdang panahon sa muling pagkabuhay. Unang nabuhay si Kristo. Kailan yon? Nung resurrection day niya. Pagkatapos, ang mga na kay Kristo naman, ang bubuhayin, pagbalik niya rito sa mundo. Kailan yon? Rapture. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Yung bang rapture tinutukoy niya? Hindi eh. Katapusan, end of the world na. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan. Remember yung sabi ko kanina, no? Pupunta doon yung mga galit sa Panginoon
at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Ito yung second coming ngayon. At hindi lang yun, pati yung Battle of Armageddon. Tuloy pa natin sa verse 25. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. Ito yung Battle of Armageddon. Hindi niya papayagan na pumasok yung kaaway niya doon sa 1,000-year reign of Christ. Lalo na doon sa langit, hindi niya papapasukin yon. Verse 26, at ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ito na yung millennial kingdom kasi wala nang mamamatay doon. At pati new heaven, wala nang mamamatay doon. Samantalang dito, ang daming mamamatay. Yung mga Christians na papasok yan. Dito rin nga sa church age, ang dami nang namatay. Na mga martyrs, yung iba ay nangamatay because of accidents, etc., etc. Pero dito, wala na. Wala na. So doon lang po sa 3 verse na yon, 4 na verse yun, ang linaw-linaw na. Yung sequence. Yung sequence. Kung mali man ako, may the Lord correct me. Pero kung pagbabasyan natin sa Bible, tama yung sequence. Now, ito na tayo ngayon. Now, alam na natin yun, ha? Alam na natin. Ano yung next? Pang-apat na pag-aaralan natin, the true attitude while waiting. Okay, habang naghihintay tayo, papaspasan natin to. Number 1, be ready, maging handa ka. You remember itong picture na ito? You also must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. You remember yung 10 virgins na ito? Yung 5, meron silang oil na dala-dala. Yung 5, wala silang oil na dala-dala. Ano yung oil? The representation of the Holy Spirit. Ibig sabihin, kasama nila yung 5 na ito, sila'y nagsasamba siguro, kasama sila sa church, pero wala silang banal na spirito. Nagkukunyari-kunyari lang. Kaya nga nang dumating na yung Son of Man na yon, hindi sila pinapasok kasi wala silang oil, hindi sila handa. Hindi sila handa. Kaya nga patuloy ang warning natin sa atin, huwag tayong mag-Kristyanuhan, huwag tayong sasali-sali lang na talagang wala si Kristo sa puso natin. Kasi nga, darating yung panahon, makikita at makikita yan at masusurit, masusuri yan. So maghanda tayo. Siguro maganda everyday. Lord, palilaw mo naman sa akin. Lord, ipakita mo naman sa akin. Lord, itouch mo naman yung puso ko. Lord, ipadaman nyo naman sa akin ang inyong kapangyarihan. Kasi pag ako'y namatay, o kaya pag dumating ang rapture na hindi ako handa, saan ako pupunta? Sa impyerno. Hindi biro ang impyerno, kaya nga noong Miyerkules, sabi ko, hindi ako pwede mag-preach tungkol sa hell na nakangiti. Iiyakan ko, kasi nga ay hindi maganda mapunta sa impyerno. Pangalawa na pwede nating gawin habang tayo naghihintay, be a good steward, maging mabuting tagapamahala. Explain ko mamaya ito, Luke chapter 19, before he left, bago siya umalis, he called together 10 of his servants and divided among them 10 pounds of silver. Parang dinivide sa kanila, to manage, saying, invest this for me while I am gone. Gamitin nyo yung iniwan ko sa inyo habang wala ako. Ibig sabihin, maging manager ka, maging tagapangalaga ka. Ano yung binigay sa'yo? Ito ngayon sa number 3, be patiently serving. Now you have every spiritual gift you need. Ano yung binigay ng Panginoon? Spiritual gift. As you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. Tatandaan nyo yung phrase na shape, spiritual gift, heart, abilities, personality, experience. Binigyan ka ng Panginoon ng kaloob na magagamit mo to honor Him. If you use that for Him, praise God. Kasi nga, sabi niya, invest these things that I have given you while I am gone. Tapos sabi niya, you have every spiritual gift. As we eagerly wait for the Lord, use them. Huwag nating gamitin sa ibang mga bagay. Kundi gamitin natin sa tamang bagay, sa tamang pamamaraan. Number 4, be blameless. Ano yung word na blameless? Maging mawalang sala ka. Hindi naman tayo mawawalan ng sala, pero mayroong phrase dito, sin less and less.
May your whole spirit and soul and body be kept blameless, mapawalang sala ka sana o kaya mawala yung mga sala sa buhay mo until our Lord Jesus Christ comes again. So anong gagawin natin dito? Yung mga kasalanan na ginagawa natin, i-confess natin sa Panginoon at hilingin natin, Lord, tulungan niyo ako na hindi ko nababalikan ulit yung mga yon. At tulungan niyo ako na matanggihan ko at matalikuran ko yung mga bagay na yon. We will never be sinless. Yung one word, sinless, hindi tayo magiging wala nang sa kasalanan. Sa paggabat, pinatawad na ni Kristo lahat yun. But we could sin less and less. Diba? Tulad yung sabi kanina, nagsisinungaling bang Kristiyano? Oo, paminsan-minsan. Siguro after 1 month. Pastor, mas konti na yung aking pagsisinungaling. 2 na lang. Mula sa 5. Siguro next month, 1 na lang. May narinig nga ako na, Pastor, dati 5 yung asawa ko, ngayon 2 na lang. Mali pa rin. Mas maganda, 1 na lang. Lalo na kung yung iiwanan niya, yung talagang asawa niya, yung pinakasalan niya. Kasi yung 4 doon ay sabit lang. Number 5, be perfect in obedience. Sumunod tayo sa Panginoon. 1 Timothy chapter 6 verse 4, obey this command without wavering. Sumunod tayo sa mga utos ng Panginoon. Then no one can find fault with you from now until our Lord Jesus Christ comes again. So pag binabasa natin yung Bible, pag naririnig natin yung Bible, ano ang response dapat natin? Sumunod tayo sa Panginoon. Kaya nga gusto kong makita natin yung mga Bible verses na, galing sa salita ng Diyos to, hindi galing sa bibig ni Pastor Frank. Ini-explain ko lang. Number 6 na gagawin natin habang naghihintay sa pagdating ni Kristo. Be constantly abiding. Yung word na abiding is nakapanatili sa Kanya, another word for fellowship. Remain in fellowship or abide with Christ so that when He returns, you will be full of courage and not shrink back from Him in shame. Makapanatili. Halimbawa, kunyari, totoong halaman ito. Alam niyong hindi totoo ito, di ba? Halimbawa, totoo yan. Tanggalin ko yung isang dahon niya rito. Pagkaraan ng isang oras, ano mangyayari sa dahon niya na ito na tinanggal ko? Malalanta. Bakit? Hindi siya nakapanatili sa pinakaugat at yung daloy ng nutrients mula sa halaman to, patay. Ganon din tayo, pag humiwalay tayo sa Panginoon, manglalata ka, manghihina ka. Number 7, be joyfully expecting. Titus chapter 2 verse 13, while we look forward with hope. Yung look forward with hope, merong kasamang kagalakan dyan. While we anticipate, while we are hoping, while we are joyously hoping to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. So kung ano bang inaasam natin ngayong bilang mga Kristiyano? Christmas, siguro. Promotion, siguro. Pero in the Christian life, ang inaasam-asam natin ngayon na hinihintay natin is the rapture of the Lord. So pag dumating ang rapture, praise God, wala na lahat yung mga... But of course, hindi naman natin sasabihin, kasi gusto ko mag-rapture kasi ayaw kong dumanas ng hirap. Baka dumadanas na rin tayo ngayon, pero wala yun kumpara doon sa description ng hirap na darating sa tribulation period. Praise God doon. Katulad dito, there will be wars and rumors of wars. There will be famines and pestilence. Nangyayari na yon, pero wala yun kumpara sa mangyayari sa Great Tribulation. Grabe yun. Yung mga description doon babagsak yung mga yelo mula sa langit at pagbagsak na kasilaki ng bahay, anong mangyayari sa babagsakan? Grabe. Durug. Tapos yung araw ay sisinag ng pagkatagal-tagal na napakainit. Matutunaw yung mga taong masisinagan na. Tapos yung buwan naman ay magiging malamig na malamig. Nakita nyo ng mga experiment natin na mainit, tapos ilagay mo sa malamig, ano mangyayari? Pasma. Yung bote, painitin mo, tapos isausaw mo sa malamig na tubig. Ano mangyayari? Pang! Basag.
Meron akong experiment na ginagawa dati, bote, gagawin kong baso. Lalagyan ko ng tali, bubuhusan ko ng butane, liquid butane. Pagkatapos susunugin ko, pagkasunog, sausaw sa malamig na tubig, pak! Ganun siya. Paglabas mo, baso na. Naputol na. Ganun din yung pagputol sa bote talaga. Minsan ginagawa na lampshade. So, habang inintay natin, be joyful unto the Lord. Now, reflection. Are you ready for the next thing to come? Yung keynote ni Ate Mabel kanina, it's a favorite quotation natin na galing kay C.T. Studd na poem niya, only one life will soon be past, and only what's done for Christ will last. Iisang buhay lang ang lalampas, at ang ginawa mo lang para kay Kristo ang siyang mananaig at magpapatuloy. Totoo yun. Kaya lahat yung achievements natin dito, when the rapture comes, wala yun. Yung sa Panginoon na achievement lang natin. Hindi sayang yun. So, last na tanong ko, how are you investing your one and only limited life? Paano mo ginagamit yung buhay mo? Kanino mo ginagamit yung buhay mo? Para sa sanlibutan? Para sa demonyo? Para sa sarili mo? Para sa iba? Pwede na. Para kay Kristo? Check. Sana, Sana. So, wag natin sayangin ang buhay natin kasi, mga kapatid. Meron kaming pinapanood ni Ate B nung bata pa kami. Rex Humbard Ministry. Remember that? Sila Elizabeth Humbard na crush ko pa nga noon yung kumakanta doon na anak nila. Alam nyo, ito hindi naman talagang malinaw na Christian group ito, pero meron silang kinakanta, It won't be long, we'll be going home. Ang kumakanta nun si Elizabeth Humbard. Ang ganda-ganda niya. Of course, wala na sila ngayon, pero that is the same message that I'd like to give us ngayong araw na ito. It won't be long, we'll be going home. Hindi para tumakas tayo, hindi, pero mag-prepare tayo. Lalo natin gamitin yung buhay natin, yung nalalabing araw natin to serve the Lord. Kasi sayang. Isang buhay lang meron tayo at yung ginawa lang natin para sa Panginoon ang siyang magpapatuloy. Meron po tayong ilang mga questions dito. Number one, saan sa mga susunod na pangyayari ka makakasama? Sa rapture or sa tribulation? Bakit? Wag naman sana. Kasi po, pinilit akong pumunta sa church. Sagutin mo doon, kasi nga po gusto kong maging malinaw sa atin. Ba't ka sasama sa rapture? Ba't ka sasama sa tribulation? Maging malinaw sa atin po yun. It's an open question. Pangalawa, anong pwede mong mga gawin o paghanda habang hinihintay natin ang mga Panginoon? Nagbigay ako ng 7. Baka pwede ka pa magdagdag doon. Number 3, ikaw ba ay natatakot or nagagalak sa mga darating na pangyayari sa mga Christians at sa mundo? Bakit? Kaya sabi ko kanina, bagamat kailangan natin pag-aralan yung tribulation period, pero hindi tayo magfo-focus doon. Kasi we will not be part of that. Focus tayo sa pagdating ni Kristo at yung ating iyaharap na buhay sa Kanya. Ngayon, kung gusto natin pag-aralan yung tribulation period for the benefit of those who have not given their life to the Lord yet. Meron ba dito, alam ko meron dito natakot noon na pag pinag-uusapan yung tribulation period, natatakot siya, kaya siya tumanggap kay Kristo. Kuya Perry, he's now serving in another church na disciple din natin siya. Yung taong yun, nung start niya, Pastor, ayaw ko mag-pray. Sulat mo. Pray siya. Nanginginig pa. Later on, wala na siyang kopya. Nagpipray na siya on his own. And eventually, tumanggap sa Panginoon dahil natakot sa rapture. Pero, whichever way, hindi naman maganda talaga ang description ng tribulation period.
Siguro yung iba sa atin tumanggap kay Kristo dahil ayaw niyang pumunta sa impyerno. Tama naman talaga. Ayaw din ng Diyos na pumunta tayo sa impyerno. Gusto niya sa langit tayo pumunta. Kaya binibigyan niya tayong patuloy ng paraan para magkaroon ng relationship sa Kanya. Pray po tayo sandali. Lord, salamat po sa lesson na binigay niyo sa amin. Salamat sa testimony ni Ate Mabel. Salamat sa kantahan namin. Salamat sa pagpuri, pagdakila namin sa inyo. Lord, balang araw, kasama na namin lahat ng mga Christians from all over the world. Kasama na namin ang mga anghel, kasama na namin ang worship team ng langit na nagpupuri physically before the King of Kings and the Lord of Lords. Pero bago mangyari yun, Lord, nagpa-practice pa kami rito. Naghahanda pa kami. Ninanamnam pa namin yung buhay na binigay niyo sa amin. Bagamat temporary lang. Pero Lord, nais namin gamitin yung buhay namin para sa inyo. Huwag sana namin sayangin. Huwag sana namin sayangin. Ano man ang aming tinatahak sa buhay namin ngayon, I pray, Father, na pagyayamanin namin to glorify you, to serve you, to put you first in our lives. Marahil, Panginoon, meron kami mga mahal sa buhay na di pa nakakakilala sa inyo. Lord, number 1, ipag-pray namin sila. Pangalawa, kung may pagkakataon, isi-share namin ang gospel sa kanila na pwede sila magkaroon ng relasyon sa inyo. Pangatlo, pwede namin ipakita sa kanila yung pagbabago na ginawa niyo sa buhay namin. By your grace, Lord, pang-apat ay maisama namin sila sa church para magsamba rin sila sa inyo. Lord, napakahirap man mag-disciple ng mga Christians na maiinit. Pero hindi kami hihinto, Lord. In spite of the frustrations, in spite of the discouragement, in spite of the loneliness, in spite of the heaviness of building up, encouraging, working, mentoring, we will continuously do that by your help, Lord. Para hindi namin mapabayaan ang mga tupa na binigay niyo sa amin. Habang tayo po'y nakayukot, nakapikit, ikaw ba ay handa na sa mga susunod na pangyayari sa buhay ng simbahan? Kung hindi pa, baka gusto mo ikumit ang buhay mo sa Panginoon. Alam ko kumikilo sa inyo ang banal na spirito. Alam ko ginamit ng Panginoon itong mensaheng ito na hindi na biro ang buhay Kristiyano ngayon. Bagamat ang pagmamahal ng marami ay lalamig, bagamat ang commitment ng marami ay bababa, pero sana wag ka, wag ikaw. Naway maging manatili ang init mo sa Panginoon. Naway paglabanan mo ang iyong relasyon kay Kristo. Huwag mong pabayaan. Huwag sakto lang. Pagyamanin mo. Lord, pakinggan po ninyo ang aming mga dalangin bawat isa. Para nang sa ganon, Panginoon, ay huwag masayang yung buhay na binigay niyo sa amin. Huwag mabaliwala yung inyong kamatayan sa krus. Huwag mapariwara yung kaligtasan na binigay niyo sa amin. Please commit your life to the Lord. Hindi ko pwedeng gawin yun kayo mismo. Salamat po, Panginoon, sa inyong pakikinig sa aming mga dalangin individually. At ngayon naman, Panginoon, nais po namin pasalamatan kayo at ialay sa inyong aming mga ikapu, aming mga tithe and our offering. Bawat isa sa amin ay pinagpala mo ng iba't ibang pamamaraan at nais namin isauli sa inyo, Panginoon, at ibalik sa inyo at ialay sa inyo ang offering namin na galing sa aming puso. Pasasalamat, pagdakila sa inyong mga ginawa sa buhay namin.
At amin din pinapanalangin, Panginoon, sa pag-alis namin sa lugar na ito, nawa, Panginoon, ay bit-bit namin ang mga lessons na ito. Hindi sa pagmamayabang, kung hindi may pasasalamat. Mayroong mas malalim na kaalaman, may hamon na mabibit-bit namin pag-uwi. At mayroong anticipation na kayo ay darating sa lalong madaling panahon. Salamat, Lord, na yung mga pangamba namin ay hindi na kailangan kasi nga ay hindi naman kami kasama roon. Kung makakasama man kami doon, handa pa rin kami kasi kayo naman ay kasama rin namin. Pero Lord, thank you that you will pluck us out from this place before those things happen. Salamat, Lord, sa inyong pagsagot sa panalangin namin. Hindi man kami outrightly and verbally supportive of Israel, pero sa puso namin, Lord, we support Israel and we prayed for Israel. And thank you for answering our prayers. Dito sa 12 araw na gera nila laban sa isang napakalaking kaaway. Kung sasausaw man ng China, sasausaw man ng Russia na alam namin, sasausaw sila, makikialam sila. Lord, let it be. But we know na matatalo rin sila sapagkat hindi nila kayang labanan ang Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. And eventually, madudurog din sila. Thank you, Lord, for these lessons from your word. Sana, Panginoon, sa pag-uwi namin, bit-bit namin ito. That would give us the strength and the confidence that we are your children and we belong to you. Thank you, Lord. Sa pangalan po ni Jesus, amin dalangin. Amen and amen. Maraming salamat, Pastor Frank, sa napakagandang mensahe. Tumihipit ang lahat at awitin natin, I give you glory. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, it was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word, it's the love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your